palatandaan ng transmission na kailangan ng i-overhaul. Try natin balik sa Tresira. Yan. So hindi na siya pumapasok sa Tresira. Yan o. Pasok siya sa kwarta, pasok siya sa kinta. Common problem ng mga transmission, ayaw pumasok ang kambyada. Pasok matske. Subukan natin patakbuhin. So yan, naka-primera na tayo. Naka-primera, segunda, Tresira. So smooth lang siyang ikambyada. Ngayon ay kwarta tayo. Yan. So pumasok na tayo sa kwarta. Ang problema dito, so kapag nakakwarta na tayo ganito, ibabalik natin siya sa Tresira. So yan, minor tayo. Try natin balik sa Tresira. Yan. So hindi na siya pumapasok sa Tresira. Yan o. Pasok siya sa kwarta, pasok siya sa kinta. Pero kung dito ka sa Tresira, yan, so kahit naka minor ka na, yan o, yan, minor tayo. Yan, ayaw pumasok. Minor, 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 pasok, 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 pasok. So ayaw pumasok. Ayun. So kailangan pa natin ihinto para lang pumasok yung Tresira pabalik. So ngayon ay nagkaintindihan na tayo. Alam na natin yung gihambin na balatian ng sasakyan natin. Kaya gagawin natin dito ay basic na naman. Kailangan lang nating ibaba yung transmission. Ayan, so nababa na. Silipin natin yung clutch pressure. Ayan, so okay naman dyan, walang problema dyan. Bali yung gagawin natin dito ay itong dinayong dayungan natin. Dahil sa mabigat siya ay sinakay natin sa brum brum. Ayan, so napaka basic lang. So gagawin natin dito ay drain muna natin yung gear oil para hindi tayo makaligo. Tapos simulan natin agad yung lagnot dalaibot, yung literal na lagnot dalaibot talaga. Yan, so tanggalin lahat ng makikitang parts. Sobrang napaka basic lang. Dito ay hinugot natin yung transfer case, yung parts ng 4x4 nya. Ayan, so yung aswat namin. Bali nung kanina ay parang takot tayong tumingin ng transmission, sobrang napakalaki. Baka hindi natin kayang masauli pag nawaskag na. Pero kita natin dito napakaliit lang pala. Pasok matske. Nandito yung sira. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, reverse. So yung problema natin ay Tresira. So nandito. Itong kulay dilaw na to, ito. Itong synchronizer na to. Ito yung tatanggalin natin. Yan, ito. So kita natin yung tindlo ni Matske. Yun yung tuyo natin na tanggalin. Sobrang napakaliit lang talaga na parts. Yan, so gagawin natin dito ay tanggalin lang muna natin yung mga nakasagabal, yung mga parts na nakahawid-hawid yan. Ayan, so fast forward tayo ng konti nito. Ayan o, so kita natin yung ginamit namin dito na puller. Kailangan yan ng ganyan na klaseng puller para matanggal. Sa sobrang hirap tanggalin yan pag hindi ka gumamit ng puller. Tapos dito, itong tinanggal ko naman dito ay ito yung reverse gear nya. Ayan, so tinanggal na namin yung dito, yun o. So yung input shaft ay natanggal na, yung unang na hulbot. At ito na, yung counter gear natanggal na rin. At saka yung main drive, yung output shaft. Ayan, so observe natin dito. Bumaon siya dito sa gilid. So lumagpas siya, bumaon. Dapat sana ganyan lang siya, hanggang dyan lang. Hanggang dyan. Kaso ang nangyari, bumaon siya. Ayan. So bumaon, hindi siya tulad nitong isa. Ayan o. Yung nasa ibabaw, yun yung synchronizer ng kwarta. Okay lang. Yung nasa baba naman, yun yung synchronizer ng Tresira. Apiki ang kahintang. Silsil ka na, pinakadakong silsil o pinakadakong martilyo. Dahil sa nakita kong may problema na yung synchronizer hub at sobrang hirap pang tanggalin dahil sa matigas, kaya ginamitan ko na lang ng silsil at martilyo. Ayan, so natanggal na. Bali ang nangyari, hindi lang synchronizer yung nasira kasi. So yan yung nasira niya. Yan. Yan. So lumagpas na siya dyan. Dito sa kabila. Ito pa o. Yan o.
So yan yung nasira sa kanya. Fast forward tayo, pagkalipas ng ilang araw at maraming linggo, dumating na yung parts. Ito yung synchronizer hub, meron na tayong brand new. Yung synchronizer ring naman ng kwarta, ito yon. So meron tayong brand new. Yung synchronizer ring ng Tresira, ay ito siya. So meron siyang pinagkaiba. Nahati siya sa tatlong parts. Yan, so simulan natin agad, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kinabit na natin yung mga bago natin na parts dito. So basic lang, ito yung synchronizer ng Tresira. So tatlong klase siya. Tapos ay kabit natin yung synchronizer hub natin. Ayan, so brand new yan, ginamitan ko ng pok. Wala namang nanonood, hindi tayo makikita ng mga basher. Yan, so sobrang napaka-basic lang. Nakabit ko na agad. Fast forward tayo dito, kabit natin agad tong plate niya. Ano ba tawag dito? Yung tunggoy-tunggoy. So dito sa manual transmission ay maraming mga magagaling gumawa nito. So mas magaling pa sa atin, tayo ay hindi naman tayo magaling, gumagawa lang din minsan. Pero ang importante lang naman dito na share natin sa inyo yung mga problema ba, yung mga dahilan bakit pumapalya yung kahimtang ng transmission. So hindi ibig sabihin na pinakita natin na magaling tayo. Ayan, so para klaro ba, hindi tayo tirahin ng mga mababait nating basher. So dito ay kinabit ko na yung bell housing. So basic pa rin, basta isauli yung mga tinanggal, yung mga pinagtatanggal natin, hindi natin yan pasok sa bulsa. So lumaki na ulit yung transmission natin. Fast forward tayo rito. Kinabit na ng mga kasama natin yung transmission at nakababa na siya. Hindi gaya nung pagbaba natin na nakalifter. Dito ay kinamang-kamang na lang ng mga kasama natin. So okay naman kasi magagaling naman sila sa ganyang sitwasyon. Fast forward na tayo. Tapos nang may kabit yung transmission, pinaabante ko na agad dito na nakauna yung likuran. Ayan, observe natin dito ulit. Ayan. So dito ay pinasok ko na ang primera at pinaabante na. Ayan, segunda. So ngayon ay pasok natin ang Tresira. Ayan, so okay lang, pero hindi dyan yung problema. Pasok natin yung kwarta at ngayon ay pasok din natin yung kinta. So dito tayo magsimula sa kinta. Dito na yung problema, pinasok ko sa kwarta, okay naman. Ngayon ay dito na magkakaalaman. Ayun, so kita natin pumasok ang Tresira, napaka-smooth at okay na. Ngayon ulitin natin, pasok ang Tresira. Agoy, pumasok sa bulsa.